siguro yung ibang inisip nila, sinaktan niya ako tapos magiging magbait lang ako sa kanya. No, hindi po pwede. Tao lang ako, kailangan magalit din ako, ganyan. Pero alam nyo, nagigets ko naman yung point na yun. Hindi ko sinasabi sa inyo na mahalin nyo yung other woman or you can na iano nyo, gawin nyo lahat ng magpi-please dun sa other woman. Hindi naman. Ang gusto ko lang sabihin sa inyo is that, based from my experience, hindi nakatulong sa akin nung mga panahon na nagsuspend ako ng time, ng energy para sa kanya. Yung mga time at energy na yun, ayun yung mga moments na in-stalk ko siya, nag-iisip ako kung paano ko siya magagantihan, nag-iisip ako kung paano ko siya masisiraan, yung mga bagay na yun, hindi talaga siya nakatulong sa akin. So, my advice is not to let you like or love the other woman. Siguro, kung yung forgiveness hindi nyo maibigay, okay lang din naman yon. Basta wag nyo lang bibigyan ng time and energy yung other woman. Or yung asawa nyo, kung sa tingin nyo, ganun pa rin yung ginagawa niya. Kasi para sa akin, based from my experience, ako, nung, ewan ko ba, yun na lang talaga yung parang routine ko ng mga panahon na yon, hindi talaga siya nakatulong sa akin. In fact, sa tingin ko, yun yung mga bagay na nakapag self-harm sa akin. Yun yung mga bagay na nakapag direct sa akin dun sa sitwasyon wherein it's a trap. It's really a trap if you try to keep on dealing with the other woman, keep on dealing with a person who doesn't even want to regret or say sorry to the things that he or she has done to you. Alala ko pa noon, isang buong araw, hindi ako nakakain. To think na breastfeeding ako nung time na yon. So can you just imagine how I was self-destructing during those times na imbes na inaalagaan ko yung sarili ko, iniintindi ko yung sarili ko somehow, of course, naintindihan ko naman na kailangan ko rin pagdaanan yon dahil nga I was grieving, dahil dun sa mga bagay na ginawa ng asawa ko. Pero, life is not all about them. It's all about me as well. So, I had to take care of myself kasi not being able to take care of myself by means of trying to deal with them almost all the time is something na nakakasira ng pagkatao ko, nakakasira ng health ko, nakakasira ng character ko, nakakasira ng mood ko, lahat na sinisira niya. Pero sila, na ang goal kong sirain ko sila, hindi ko naman na-achieve kahit kailanman na gawin yun eh. Kahit dun sa other woman. Makaakala nyo sobrang bait ko na hindi ko inisip yung mga bagay na yun. No guys, that is mainly the reason why I am telling you what are the things na nakatulong sa akin. Kasi ako, bilang pinagdaanan ko yon, katulad ninyo, pinagdaanan ko rin yung mga part na puro na lang ako galit against the other woman. Especially, alam nyo, very particular ako dun sa other woman kasi hindi ko maikakaila na sa puso ko noong mga panahon na yon is, mahal ko kasi yung asawa ko eh. Pero yung other woman, wala akong connection sa kanya para sa akin nung time na yon. Kaya, mas madali para sa akin nun na ipunin pa at palakihin pa yung galit ko sa kanya nun. Pero like I always say to all of you, it's never going to help you. The best way to be able to move on is to keep moving forward gracefully by trying your best to be as positive as you can. It may sound ideal, but it is possible. You just have to make that choice. And once ginawa mo yung first step, first choice mo to be positive, you just keep on doing it. And then it's like a cycle, magiging routine mo yon. In the same way na katulad din nung mga ginagawa mo kapag ngayon, pipiliin mo na i-stalk siya, the next day, pipiliin mo pa rin siya na i-stalk siya. And the next day, ganun pa rin. And it's like a cycle na paulit-ulit mo sinasaktan yung sarili mo. But if one day you wake up and you decide not to stalk her, then you realize how good it feels not to stalk her. Kung ano yung mga magandang na idudulot nun sa'yo, gusto mo ganun lagi ang pakiramdam mo every day na every time na nagigising ka and every time na matutulog ka. And then it becomes a routine and the positivity keeps going on and on. At mas magiging eager ka na ganun yung magiging outcome ng bawat araw mo. So tama yung sinabi nila, positivity and happiness. It is really a choice.